Ganon katindi ang ugali mga kababayan nitong mga barkada ni Mau Diggs tapos ni Mau Robin, Robin Mau. Nagalit pa sa tulong na binibigay sa atin ng Amerika para ma-maintain yung peace dito po sa West Philippine Sea. Bakit na niya nangingialam yung Amerika dyan? Plano na mga kababayan na sampahan ng panibagong kaso ng ating bansa, yung China. Ito po, mga kababayan, yung balita ngayon, published by Manila Times. Yan si Justice Secretary Remulla. Sabi dito, mga kababayan, Philippine to file suit versus China. In relation po ito mga kababayan doon sa sa pagsira ng mga Chinese militia sa mga coral reefs sa West Philippine Sea. Dapat talaga po na panagutin mga kababayan yung mga Chinese. But before ko na ibigay sa inyo mga kababayan yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo itong ating video. At saka wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos? Wala kasi pong patawa dito mga Chinese na nandiyan po sa West Philippine Sea. Napakagaganid. At saka walang pakialam po sa kalikasan at sa future ng ating mundo. Ang gustong mangyari nila yung kanila lang at gagawin nila kahit mga illegal, mga kababayan. Sa bagay, yung claim nila po dito sa ating territory, that is illegal kasi may decision na po yun ang clause. Atin po, mga kababayan, yung territory, mga kababayan na sinasalaula nila po. Sabi rito sa balita, the Philippines will file environmental cases against China for its destructive activities in the West Philippine Sea before the Permanent Court of Arbitration or PCA. So tama ito mga kababayan na naisip ng Department of Justice. The announcement came just days after the Philippine Coast Guard reported the severe damage inflicted by Chinese operations on the marine environment of Rosol Reef and Escoda Shoal, both parts of the Philippine Exclusive Economic Zone. Sabi rito, we will pursue these cases against China since we already have a lot of evidence, said Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, noting discussions on the matter were ongoing with Executive Secretary Lucas Bersamin. Iyong plano mga kababayan na to, natunugan ni Senadora Risa Ontiveros, biglang sakay naman po. Siya na ngayon ang nagsasalita po. Dapat anya kasuhan. Pabida na naman po si Risa Ontiveros. Papansin. In aid of election. Sabi rito, he said, the filing of complaint has no connection with the Philippines territorial dispute with China, stressing that destruction of the environment is a sin against humanity. Ngayon, sabi rito, Solicitor General Medardo Guevara confirmed the plan to file charges against China before the PCA. Remulla said the Philippine government has been gathering evidence of China's destructive activities dyan po sa West Philippine Sea for many years already, adding the documentation has gained momentum in the last few months. Lalo pa ito yung latest mga kababayan ng magpadala ng mga divers
yung ating Philippine Coast Guard. Ayun, na-confirm po. Parang binuldoser yung ilalim po ng yung ilalim ng dagat. Pinagsisira at pinagkukuha po nila yung tahanan ng mga isda, mga corals. At siguro, binibenta po nila kasi mahilig sa negosyo ito mga Chinese, mga kababayan. Pati nga yung bigas natin dito, sila yung nasa likod ng rice cartel. Pati onion, mga Filipino-Chinese businessmen. You see? So sabi rito, the PCG said it conducted extensive underwater surveys of the seabed in Rossel Reef in Escoda Shoal, revealing that the marine ecosystem appeared lifeless. Wala na. Wala nang buhay with minimal to no signs of life. Tingnan ninyo mga kababayan, yung natira, mga bato na lang. Yan na lang po yung natira. Wala nang corals, wala nang matitirhan, wala nang makakain yung mga isda diyan sa West Philippine Sea. Kasi hinarvest na po at dinurog na ng mga Chinese militia. Sabi ng Armed Forces, there's nothing left. Armed Forces observed massive coral reef damages in West Philippine Sea. Per report mga kababayan published by Manila Bulletin 4 days ago. You see, yun na po yung itsura. Ganon katindi ang ugali mga kababayan nitong mga barkada ni Mau Diggs tapos ni Mau Robin. Robin Mau. Nagalit pa sa tulong na binibigay sa atin ng Amerika para ma-maintain yung peace dito po sa West Philippine Sea. Bakit niya nangingialam yung Amerika dyan? What? Sabi rito, the survey revealed potential dumping of dead corals that were previously processed and cleaned before being returned to the seabed. The continued swarming of the indiscriminate, illegal, and destructive fishing activities of the Chinese maritime militia in Rossel Reef and Escoda Shoal may have directly caused the degradation and destruction of the marine environment in the West Philippine Sea features, sabi po ni PCG spokesman Como J. Commodore J. Tariela. Sabi niya, the PCG emphasizes the importance of protecting and preserving our marine environment, which plays a crucial role in sustaining marine life, in supporting local communities. Dagdag niya mga kababayan. So sabi rito, a section of the July 12, 2016 ruling of the Arbitral Tribunal on Environmental Issues involving China in the South China Sea said, China had caused severe harm to the coral reef environment. Kita ninyo mga kababayan? The tribunal was specifically referring to China's large-scale inland reclamation in the construction of the artificial islands in the South China Sea, which it described as a marine paradise due to the highly productive fisheries and extensive coral reef ecosystems, which are among the most biodiverse in the world. Kaya po, tayo napipilitan na mag-import ng ng mga isda. Nag-import na po tayo galing Taiwan. Yung iba siguro galing pag China, yung mga imported. Pero yung isda na galing sa China po, hinarvest sa karagatan ng Pilipinas. What? Inuli po sa West Philippine Sea na sakop territory, mga kababayan, ng Pilipinas. Dinala mo na doon sa dinala sa China. Tapos, nang dalhin sa China, mga kababayan, kasi kailangan na lagyan ng ice, ma-preserve.
Tapos, siyempre, ilalagay sa mga, sa freezer para hindi masira. Ayun. Nang ilabas po, may marka ng inchik. Imported from China. Inuli po sa Pilipinas. What? Ganon katindi, mga kababayan. So sabi rito, it ruled that by undertaking such activities, China had violated its obligation to preserve and protect fragile ecosystems and the habitat of depleted, threatened, or endangered species and inflicted irreparable harm to the marine environment. So sabi dito, scientists and marine experts testified before the tribunal that the process employed by Chinese poachers in carrying out their illegal fishing activities destroyed the coral reefs surrounding the clams and may have actually caused more environmental destruction. Wala silang pakipo sa ating environment, ito mga Chinese. You see, kaya doon po sa mainland China, tingnan ninyo, nalulunod na sila doon sa baha. Yan kasi, wala kayong habas sa pag-destroy ng environment. Binibultahan kayo ng kalikasan. So, sabi rito, Chinese dredging and island building activities have damaged or destroyed at least 55 square kilometers of reef, while the destructive methods of giant clam fishermen have destroyed 104 square kilometers of once living coral. Ito yung mga nauna pa to. Ito bago. Background story po ito mga kababayan. Based doon sa napagdesisyonan ng 2016 arbitral ruling. The tribunal also determined that the Chinese government was responsible for the poaching that ensured the devastation of coral reefs. Kaya desidido po yung ating gobyerno na mag-file muli ng asunto kasi may precedent na po. Nanalo na tayo noong 2016 of the same case. Mga kababayan, kasama doon sa naging ruling sa UNCLOS. So yung argumento, mga kababayan na yon, na nakasama sa panalo tayo sa arbitral ruling, panalo tayo doon. Kaya ito ipoporso ng ating gobyerno. Ngayon, sabi rito po sa balita, Dr. Deo Onda, a scientist from the University of the Philippines Marine Science Institute, estimated that the Philippines was losing around 33.1 billion pesos annually from the damaged reef ecosystems in Panatag Shoal and Spratly Islands due to China's reclamation activities dito po sa West Philippine Sea. Onda said the amount was determined using a baseline value of 353,429 US dollars or 18 million pesos per hectare per year for coral reefs based on a study by Elsevier, a Dutch company specializing in scientific, technical, and medical information in analytics. Matindi po ang damage na dinudulot sa atin. Matindi ang losses, mga kababayan, na dinudulot sa atin ng pamimiruwisyo ng mga Chinese diyan sa West Philippine Sea. So, yun man lang po, mga kababayan, yung mga balita natin. Baka lang gusto ninyong itry po ito. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.